Yo, what's up guys? Welcome back. Dito po sa Denry Outdoor TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan guys ay ito. Okay? Sa pag-alis ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra, ano ang epekto? Ito pa, isa sa dalawang player po na hina-highlight natin o i-highlight natin. Alright? Ang Ginebra kaya, dire-diretso na ang pag-arangkada. Yan at mga pa-shoutout ang ating pag-uusapan. Bago po yan, magpapasalamat po na si Doy TV sa inyo sa solid 18k subscribers po na ayaw ng fake news. Ayaw nilang niloloko sila ng mga fake news vloggers na naghahasik ng lagim, naglalabas po ng mga kasinungalingan, no? So, nandito sila sa atin dahil ayaw na yan. Kaya kung di pa po kayo subscriber, pindot na. Alright? Road to 19k na po kami. Alright? Dito na po tayo guys sa ating gustong pag-usapan. No? Bali, ano po ang epekto na sinasabi ko na pag-alis ni Malonzo sa Ginebra? Well, definitely, nabigyan po ng puwang. No? Nabigyan ng opportunity yung mga players, no, na ilabas ang kanilang magagawa. Dahil sabi ko nga sa inyo guys, hindi pwede lahat star dahil mag-aamuyan yan, sino i-score ganyan. Pagka wala na po yung isa na minsan umi-score, minsan hindi, mapipilitan po, no, o mabibigyan ng time yung ibang players, okay, na lumabas ang laro nila, no, tataas ang minutes nila, okay. At yan po ang nangyayari ngayon. So unahin na po natin si Jeremiah Gray, no, dahil nga po pinredict natin na siya po magiging best player improve pala, no? Best improved player. Ano bang average niya for the past 5 games guys, no? Okay, no, nakakalaban nila, no, ang Mags, meron siyang 13 points guys. Yan po yung pinakamataas na puntos niya. Then magkaparehong 8 points po, no? Yun nga lang, nagpunta na po ng Dubai, nanlamig, 0, no? Kasi nga po, galing siya sa bench. So, ibig sabihin, pag galing siya sa first 5, matlaki po ang chance, no, na umiscore siya. Katulad nung nangyari, no, nakakalaban nila ang NLEX, no? Meron po siyang 9 points. So, yun. Kasi po, ang maganda kay Gray, no? Ano siya focus Tsaka hindi nag-hesitate, no? Titira talaga ito. Lulusob talaga to. So, yan po ang nakitang positive dito kay Jeremiah Gray. Kaya I'm in favor na siya po yung mapabilang sa first 5, no? Alright? Ngayon, sino naman po yung pangalawang player natin? Of course, ito po si Troy Rosario. Talagang kitang-kita po, no, yung kanyang tawag dito, yung in-improve po ng kanyang laro, no. Kita niyo naman nung first game, meron po siyang 12 points. Magkakadikit na double digit, magkaparehas na 13 points nung kanyang second at third game. Okay? Bagamat hindi po maganda nung performance niya sa Dubai dahil 6 points lang siya, no. At nung nag-bounce back against NLEX, meron po siyang 9 points. Pero, guys, no, kahit na hindi po kataasan ng puntos niya, kitang-kita naman po yung ibang ginagawa niya sa ibang departamento. Anong ibig ko sabihin? Yung 3-point shot, guys, which is maganda, no, para sa isang team, katulad po ng Ginebra, no, na magkaroon ka ng threat sa labas. Sa nakikita ko, improve po, no, at yung confidence level niya parang mataas na, no? Pero yung pag bumibitaw siya sa 3-point shot, pumapasok, maganda po kung magpatuloy yan, no, para sa kanya. Okay? Tapos yung itong malupit, yung kanyang rebounds, no? Alright? So yung kanyang laro, no, first game meron siyang a total of 5 rebounds, no? Tapos, ito malupit. Yung second at third game, meron po siyang 13 rebounds, no? At yun na nga, nagkahawa-hawa na yata nung sa Dubai, meron na siyang 6 points, no? Pero bumawi siya, another double digit naman nung nakalaban yung NLEX. So, ibig sabihin po guys, no, kapag itong dalawang pair na to ay pumutok, malaki po ang possibility na umarangkada po ang Ginebra, no? Okay. Kaya po i-highlight natin sila.
Okay? So then again, hindi po kailangan nasa kanila lagi ang bola. Ang kagandahan, pag hawak nila bola, pag umikot ang bola at hawak nila, mataas po ang percentage na may papasok nila yon, no? So yan po ang kagandahan ng hindi lahat star. Kaya po yung mga nananawagan pa ng mga big man, anong mangyayari pagka nagkaroon na naman ng another player? Pati matanda gusto yung ilaro dyan, no? Si Abueva, ano ba namang klaseng suggestion yan, no? Enough na po yan. Ang susunod po nating inaabangan dyan, kung paano naging Rookie of the Year si Holt, yung performance niya, no? Yan po ang dapat na maging beneficiaryo, no? Yung maging dito, isa sa magandang epekto, no? Positive ng pag-alis ni Malonzo, di po ba? Kaya ngayon, tanong, sa bagay, di pa naman po makakabalik si Malonzo, may 3 years pa. It's good for asset kung sakaling iti-trade siya, di po ba? So ano po sa tingin nyo? Comment na po kayo. Shoutout na po tayo. Alright guys, dito po tayo sa ating nakaraang content, no? Na solid pa rin po ang viewers, no? Okay, bumababa ng bahagya, no? Pero okay lang yan. Wala pong problema. So, shoutout nga po pala, no? Sa mga solid subscribers po natin na lagi pong nanonood, no? Katulad po nito ni Sir Ramil Raimundo. Okay, good day Lodi Loy. Salamat idol sa tamang impormasyon tungkol kay Kabayan Justin. Ito na confirm na di katulad ng ibang vlogger dyan. Yes, invento. Yung isa po talagang vlogger, sobrang kapal ng muka eh. No? Inungkat pa yung dating kaso ni Brownlee. Kapal ng muka. Tapos ngayon, panay ang post niya na ano daw. Yung totoong kalagayan ni Brownlee. Tapos yung ano niya, delikado to, pero ginawan nyo ng kwento, no? Kapal ng mukha nyo dyan. Pero wala, hindi ko naman po kasi talaga alam kung totoo yung subscribers niya eh, o yung views niya eh. Pwedeng binili lang yan, no? Para makapanloko ng viewers. Kunyari, maraming naniniwala o followers sila, no? Anyway, di tayo kay Ma'am Minerva Java na maulan pa rin po ba dyan? Ingat po kayo dyan, ma'am, no? Yan din na sinasabi ni Sir Joseph Pineda, no, na rainy daw po din sa Pilipinas. Yes, sa speed recovery, no. Yan po ang kailangan ni Brownlee, no, yung prayers, okay, para po sa kanyang speedy recovery, no. Alright. Dito naman po tayo kay Roderick Rodriguez, no. Boss Doy, dapat ngayon pa lang maghanap na si Coach Tim ko ng bagong import ng Ginebra pa sa next conference kung hindi makaka-recover si Brownlee para masala niya kung kunin yung import. Meron po naglabas ng content na yan, no? Pero it's too early to find, no? No, it's too early. Okay. Wenceslao Hapon, good PM. Boss Doy TV, sana maging okay kaagad ang kawalusugan ni JD. Yes, no? Tama po kayo dyan. Julius Cesar La Peña, sabi niya, ipakita mo Kabayan Idol ang mga channel nila para hindi na panoorin ang mga peke na yan. Sige po, no? Mayroon akong sa susunod na content, to. Papangalanan ko sila as per your request. Ang reason lang po kaya hindi ko sila pinakita nung nakaraan kasi nga, baka kasi ma-curious pa yung mga viewers ni Doy TV, no? Naliligaw dito, baka hanapin pa, kaya hindi ko na pinalash, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, I'm doubt, no, na subscribers, followers at viewers nila yung nasa figura nila, no? Pag titignan nyo, meron silang almost 500,000 subscribers at almost how many views? Around 40, no? 30 to 40 plus thousand. I don't think ano yun, naniniwala pa sa kanila yun or talagang viewers nila, no? Alright. Ingat tropa, sabi po ni Sir Archie. Iya, salamat po sa heart, no? Robert Kevia, buhay na naman ng mga fake news vlogger. Yun nga po eh, no? Ang kakapal talaga ng mukha niya, no? Okay. Yung isa po, no, yung lagi kong pinapangalanan ay wala silang entry kay Justin. Wala silang fake news, no, or clickbait against dito kay Justin Brownlee. Dati ang ginawa niyan, no, ang ginawa niya yung nakaraan po na issue ni Brownlee, nilabas niya, no. Tapos puro katha kwento. Talaga pong binobobo niya ang mga viewers niya, no.
Pero nandito si Doy TV. Kaya mukhang tinablan po siya. Wala siyang nilabas dahil alam niya, no? Siguro alam niya may bumubulong na diyan na markado ka na kay Doy TV. Minomonitor ka na. Dahil ako, ang gagawin ko lang naman, expose ko yung mga kabalbalan niya no? Ano ba talaga? Nanalo nga, hindi pa rin masaya si DC. Kung gusto niya, siya na ang maglaro. Hindi po, no? Sir Tarsio Paramo, no? Meron po tayo dyan dahilan kung bakit hindi masaya si Coach Tim Cole, no? Alright, syempre po, una dyan, no? Sabi ko, ulitin ko, yung yung mga nakakalaban niya, which is parang hindi raw po nangyari yan, no? Ever since na simula pa lang na laro mga solid na nakakalaban. Pangalawa, yun nga pong kartada nila, no? Hindi nila na-expect yun, no? Alright. Kaya di po siya masaya. Syempre po, kung panghuli, pangatlo, sino po magiging masaya sa 2-3 na kartada? Di po ba? Kaya nga po, nandun nakita nyo, kahit po lamang na, tampakol na, nag-time out pa rin para stick to the plan tayo, game plan. Nandun na rin si Boss Al Francis Chua, di ba? Alam nyo naman, pag nandun si Chua, meron siyang hinihiling sa mga player, no? Ano yung hinihiling na yun? Perforce mo, ilabas mo yung best mo. Di ba? Yun Kaya nandyan yan sa bench. Okay? So yan po ang ilan sa ating mga pa-shoutout, no? Magbabalik pa po ko sa mga susunod, sa mga another batch ng mga pa-shoutout, no? Okay, maraming salamat po sa mga nag-comment, of course. Mga solid subscribers natin, mabuhay po kayo, Ma'am Queen, no? Salamat po. So yun lamang po, at muli ito po ang Doy TV Sports, no? Tamang katotohanan po lamang, guys, ang ating ilalahad dito, no? Walang fake news. Definitely. Stay safe po, guys, at maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.